So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga mga minamahal, grabe talaga no, lap trip talaga itong si Bato de la Rosa. Kung gaano po katanga, kung gaano po kabobo si Robin at itong si Philip Salvador, hindi nalalayo mga minamahal itong si Senator Bato de la Rosa. Malakas din yung tama, hindi natin alam kung ano yung nakain itong yawang to, pero ito na nga, iboboto nyo pa ba? Si Bato de la Rosa, kapag nalaman ninyo na ganito katanga itong senador ng mga DDS, kasi ano ba yung ginawa ni Bato de la Rosa? Kasi nga mga minamahal, mayroon daw pong tumatawag sa kanya na ICC. Tinanong siya sa isang interview. So, mayroon bang tumatawag sa iyo na ICC? Ang sagot ni Bato de la Rosa mga minamahal, meron naman daw po, pero inignore niya. Ito yung nakakatawang part. Kaya niya daw po inignore kasi una, wala daw jurisdiction, which is yan, pag-uusapan natin yan mamaya. At yung pangalawa mga minamahal, baka daw po pinaprank itong si Bato de la Rosa. So ayaw daw ni Bato de la Rosa nang pinaprank siya. Baka mamaya, prank call lang daw po yung ginagawa ng mga gustong sumabay sa kanyang issue. Sus, para lang ding palusot mo yan doon kay Chis Escudero. Noong pinapadalo siya sa House Quad Committee, hindi daw siya dadalo mga minamahal kasi baka posibleng niyang malabag ang courtesy call. Yang sabi naman ni Chis Escudero, wala namang malalabag kung pupunta ka man doon o hindi. 'Di ba? Sinungaling itong si Bato de la Rosa kung nagawa mo ngang magsinungaling sa napaka liit na bagay na yun, dito pa kaya? 'Di ba kamo, ayaw mo lang talagang sagutin kasi kamo takot ka. 'Di ba? Lalo pat minamanmanan na din kayo. Meron na ding blue notice ang ICC sa inyo. So ngayon nga po mga minamahal, ito pakinggan muna natin tong balita. Balita ng ng UNTV. Inihayag ngayon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na mayroon umanong mga nagpapakilala na taga-ICC o International Criminal Court na tumatawag sa kanyang opisina at nagtatanong kung maaari siyang ma-interview. Partida, interview lang to mga minamahal Maaari ka bang ma-interview? Interview lang to kasi gusto marinig ng ICC yung side nila. Kaninong side? Yung kay Eldelberto, kay Albayalde, sa kanya, kay Mata. 'Di ba mga minamahal? Gustong marinig ng ICC yung side nila. 'Di ba? Kasi narinig na nila yung side ng mga complainants. Dito naman sa mga taong inaakusahan. 'Di ba? Gustong marinig para magkaroon ng patas na laban. Partida, ini-interview ka lang, ayaw mo? O, pakinggan natin ang sumunod. Yung paghahain ng Certificate of Candidacy kanina, natanong si Senator Bato kung mayroon ng ICC prosecutor ang nakikipag-ugnayan sa kanya kaugnay sa issue ng extrajudicial killing sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, mayroon na umanong mga tumatawag sa kanyang opisina. Subalit ipinaliwanag nito na hindi niya sila pinagbibigyan dahil maaaring nanloloko lamang ang mga ito. Muli namang nanindigan ng mambabatas na walang jurisdiksyon ng ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas. Merong nag-contact sa opisina pero in-ignore man namin dahil alam man namin na wala silang jurisdiction sa atin. May nagko-contact sa opisina ko pero in-ignore namin. Hindi namin kinausap. Ibig sabihin ni Bato, hindi niya kinausap kasi parang pinaprank daw siya. May pinatulan, baka mamaya mga ngayon ng mga tao na sumasakay sa issue, no? Kasi daw yung mga tumatawag sa kanila, hindi niya daw alam kung taga-ICC talaga. Eh, paano mo malalaman na taga-ICC ba yan? Hindi mo nga sinasagot. May talaga si Bato, no? May something ba? Na-jude something sa kanya brain. Di ba mga minamahal? O, paano mo malalaman in the first place ng mga taga-ICC yan? Eh, kung hindi mo din naman sinasagot. Di ba? Pangalawa dito, kala ko ba matapang ka? Ang angas nyo noon, di ba? Pumatay kayo na humigit kumulang 30,000. Estimated, yung mga namatay sa drug war ninyo. Tapos ngayon na sinisingil kayo ng batas. Hindi kayo iniipit dito FYI. Kasi sinabi din ni Bato de la Rosa sa kanyang isang interview na alam naman daw natin kung sino ang nasa likod nito ng pagpapaaresto. Well,
Alam naman natin kung sino yung tinutukoy ni Bato, walang iba kundi yung administrasyon, di ba? Kumbaga sa madaling sabi, parang sila daw po ay iniipit, ginigipit, yan. Ganyan po si Bato de la Rosa. Grabe kung mag-overthink, no? Pero hindi niya malang naisip yung mga pinatay nila noon. So anyway, mga minamahal, yan po. Hindi sinagot ni Bato de la Rosa kasi baka daw pinaprank siya. Sino ba naman magpaprank sa sitwasyon yung yan? 'Di ba? At saka yung pangalawa niya binabanggit, wala daw pong jurisdiction. Mga minamahal, ayoko na magpaulit-ulit tayo kasi paulit-ulit ko na din itong pinaliwanag sa inyo with facts and articles pa. Ngayon, in layman's term na lang ha, meron pong jurisdiction ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas. Sa panahon noong tayo pa ay miyembro ng Rome Statute. Diba? So, kailan tayo naging miyembro? 2011 hanggang 2018. So, basically, kailan naganap yung drug war ni former President Duterte? 2016 hanggang 2018. So, yung mga panahong yan, mga minamahal, 2016, 17, 18, yung 3 taon na yan, may jurisdiction ang ICC. So, merong karapatan ng ICC na mag-imbestiga, diba, regarding sa mga complainants noong 2016 hanggang 2018, sa mga panahong iyan, mayroon pong jurisdiction ng ICC. Pero as of the moment, mga minamahal, noong 2019 hanggang 2024, wala na po. Kasi tayo po ay nag-withdraw na dito nga po sa ICC. So sa madaling sabi, mga minamahal, mayroon silang karapatang mag-imbestiga doon tayo ay miyembro pa ng International Criminal Court, which is 2016 hanggang 2018. Pero ngayong 2019 hanggang 2024, wala na po kasi kumalas na tayo. Okay, gets? Pero hindi pwedeng magpakasaya itong si Bato de la Rosa kasi meron tayong tinatawag na Interpol. Sige, hindi man maibigay ng ICC lahat yung fully na capacity. Pero dito tayo babawi sa Interpol. Bakit? O kapag lumabas yung warrant of arrest kasi hindi pwedeng makailam yung bansang Pilipinas kapag kunyari naglabas na ng warrant of arrest ang ICC, di ba? Hindi pwedeng makailam ang Pilipinas kasi wala na tayo. Pero kapag yung notice na yun, di ba, yung warrant of arrest na yun, ibinigay nila sa Interpol, tas Interpol yung magkakandak, abay dali sila. Bakit sila madadali? Kasi meron po tayong cooperation dito sa Interpol. Bakit? Sino yung nakahuli kay Alice Go? Interpol. Sino yung nakahuli kay Arnie Tevez? Interpol. Hindi naman pwede yung kalmot lang tayo ng kalmot sa kanila tapos pag kumalmot sila sa atin, hindi tayo magpapakalmot. Diba? Meron tayong utang na loob. Okay lang sana kung hindi tayo tinulungan ng Interpol. Kaso tinulungan tayo ng Interpol sa mga bagay-bagay, sa mga taong mga malalaking hinahanap natin. So hindi pwede mga minamahal na tayo mag-request lang tapos pag sila nag-request on behalf din naman sa mga kapwa natin Pilipino, hindi natin i-guaranteed. Malaking yun mga minamahal. Malaking kasuklaman yun. Hindi papayag yung Interpol sa ganon. Magagalit sa atin yun. Payag ba kayo na masira ang tiwala ng International Police sa bansang Pilipinas? Di ba malamang sa alamang? Hindi. So yung punto nga po natin dito mga minamahal, itong si Bato de la Rosa, kahit pa sabihin niya na hindi, walang jurisdiction ng ICC, hindi din naman kami natatakot dyan kasi merong Interpol. So sa madaling sabi, yung alas din namin, Interpol. Kung yung alas mo walang jurisdiction, ang alas naman namin ay yung Interpol. Nagigets nyo yun, mga minamahal? Pero sa madaling sabi, itong si Bato de la Rosa, takot talaga yan. Takot yan, mga minamahal. Wala yan. Ito, pag nahuli to ng ICC, tatawa talaga ako. Mas madali itong mahuli kapag hindi ito manalo, mga minamahal, kaya wag nyo itong iboto. Lalo pat ngayon, minamanmanan sila, if I'm not mistaken, ng ILBO. Hindi, ng Blue Notice. Yung Blue Notice, mga minamahal, is just like parang ILBO. Wala din silang kalayaan. Tapos sinisisi niya pa si Trillanes, yung mga papers na nilabas ni Trillanes. Yung nilabas na papers ni Trillanes, mga minamahal, kinonfirm naman po yun ng legal counsel ng ICC. Dito sa Pilipinas, na totoo yung sinasabi ni Trillanes. Hindi nila matanggap, mga minamahal. Hindi talaga nila matanggap na malapit na silang mahuli, malapit na silang managot. Hindi nila matanggap kasi hindi pa sila ready makulong. Yun. Diba?
So anyway, yun po mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.